大きな手が動きません。私たちのことを見てたんです。気になってた。少し生きていてたまるか。彼の始まり。Ang pagkatrap ni Jinwoo sa Red Gate ang dahilan kung bakit malalaman ng lahat na mayroong isang Irong Hunter re-awaken, at ito ang kanyang unang laban kasama ang kanyang Shadow Army. Habang ay hindi ginaasahan pagkikita ng dalawang Irong Hunter sa pinangyarihan ng Red Gate, ay parang dalawang bomba na nagsagupaan dahil lang sa pangalang Sung Jinwoo na isang Irong Hunter. Inamin ni Sangmen na mayroong Irong sa loob ng Red Gate, at ito ay si Sung Jinwoo. Inisip ni Jinwoo na matalas talaga ang pandaman ng mga Yaki dahil una nilang inatake ang dalawang pinakamahina sa kanilang grupo. Nainis si Jinwoo at sinabi sa kanyang sarili na papatayin niya ang mga ito mamaya dahil kung nangyari ito 2 months ago, maaaring sa kanya ipapatama ang Ice Arrow. Wika ni Kim Chul na nasa loob sila ng Red Gate at hindi sila makapabalik kapag hindi kusang magbukas ulit ang dungeon. Nagulat ang lahat kung ano ang ibig sabihin ng Red Gate. Sinabi ni Jinwoo na ang Red Gate ay isang special gate papunta sa ibang mundo. Kapag ikaw ay makapasok sa isang Red Gate, automatic ito ay magsasara at wala nang makakapasok pa ng iba para humingi ng tulong. Ito ang lugar na hindi ka makapatakas kapag hindi napapatay ang boss. Sa madaling salita, sila ay na-stranded. Nakapagdesisyon si Kim Chul as a captain ng raid na hatiin sa dalawa ang kanilang grupo. Since hindi nila alam kung kailan ulit magbubukas ang gate ng dungeon, ay susubukan niyang talunin ang dungeon boss kasama ang mga Birong Hunter. At ang mga Sirong Hunter ay maiiwan hanggang sa mapatay nila ang dungeon boss. Naisip ng mga Sirong Hunter na mas mataas ang kanilang chance na makasurvive, kundi dikit sila sa isang Irong Hunter. Subalit, hindi pumayag si Kim Chul na sila ay isama, dahil magiging pasanin lang sila sa misyon. Ipinaliwanag naman ni Kim Chul na kapag matatalo nila ang boss, sila rin naman ay mapapauwi ng safety. Subalit ang naisip ng mga Sirong Hunter ay hindi pa rin sila ligtas since mayroon pa ring mga hindi inaasahan na pag-ambush. Nag-request ang isang Birong Hunter na babae na makipagpalit siya ng posisyon sa isang Sirong na gustong sumama kay Kim Chul. Kaya nagulat si Kim Chul kung ano ang nasa isip ng babae dahil mas safety siya kung nasa tabi siya ng isang Irong Hunter. Sinabi ng babae na hindi daw na-notice kanina ni Kim Chul ang araw at ito daw si Jinwoo ay hindi isang Irong Hunter. Ipinaliwanag ni Sangmen ang kasunduan sa pagitan nilang dalawa ni Jinwoo na ikikip niya ang sekreto upang mag-gain ang trust nito. At sigurado siyang may nangyayaring reawakening kay Jinwoo. Hindi pa rin naniniwala ang Guildmaster na si Baekhyun Ho dahil posibleng spekulasyon lang iyon ni Sangmen. Kaya ang nag-iisa na lamang niyang pag-asa ngayon ay ang Irong Hunter si Kim Chul. Inisip ni Sangmen kung makikita lang ng Guildmaster ng personal si Jinwoo ay paniguradong mauunawaan niya ito. Habang ang chief ng First Department ng White Tiger na si Jo Sung Chan ay malaki rin ang kanyang tiwala kay Kim Chul dahil hindi ito nagpapatalo sa contest laban ng mga main attack force ng White Tiger Guild. Pinaliwanag ni Sung Chan kay Sangmen ang kakayahan ni Kim Chul compare sa isang Irong Hunter na wala namang foundation. Kaya naging serious mode itong si Sangmen at sinabing, tingnan na lang natin kapag makalabas na sila. Biglang may dumating na isang magarang sasakyan at sinabing, anong nangyari dito? Nabalitaan daw niya ang isang Syrup Gate ay naging Irong Gate. At heto na nga mga lods, dumating na si Wang Dungsu sa pinangyarihan ng Red Gate. Biglang nagulat si Yunho kung bakit napunta si Wang Dungsu sa lugar na ito. Habang ang first chief and second chief ay gulat na gulat kung bakit nandito ang S-rank hunter ng Scavenger Guild. Tinanong ni Yunho kung bakit nandito ang S-rank hunter ng US sa Korea. Sagot ni Dungso, nag-stop muna siya para sa isang maliit na business. Maliit lang kasi ang Korea kaya hindi niya inaasahang makita si Yunho dito. Biglang pumuti ang buhok ni Yunho na parang mag-turn into beast mood ang Guildmaster ng White Tiger. At tinanong niya ulit kung bakit mayroon siyang business sa White Tiger Guild area. Napangiti si Dungso at nagtanong din ito kung bakit ni-recruit ng White Tiger Guild ang isang mahinang hunter. Ibig niyang sabihin ang batang Irong Hunter na si Sung Jinwoo. Kaya nagulat si Yunho kung bakit kilala ni Dungsu si Sung Jinwoo. Pagkatapos lumipat ang scene sa loob ng Red Gate,
Tinanong ni Jinwoo ang babae kung bakit napakakalma nila sa ganitong sitwasyon. Kahit sila ay mga bagong recruit, sinabi ng babae na kung na daw niyang natutunan lahat pwedeng mangyari sa loob ng dungeon, especially kay Kim Chul na nakareceive ng special coaching at nakadistin talaga siya para sa main attack force ng White Tiger Guild. Nag-split na sa dalawa ang kanilang grupo at nag-say good luck si Kim Chul sa mga mahihinang hunter, habang si Jinwoo ay sinabing good luck din sa inyo. Sinabi ng babae kung hindi ba talaga sasagutin ni Jinwoo ang kanyang tanong kung ano ang kanyang rank. Naisip ng babae na posibleng isang irang hunter si Jinwoo, habang ang grupo ni Kim Chul ay patuloy pa rin sa paglalakbay para hanapin ang boss. Sinabi ni Kim Chul na hindi siya naniniwala na isang irang hunter si Jinwoo, pero alam niya na silang lahat ay mamamatay ng maaga. Pagkatapos naghanda ang grupo ni Kim Chul dahil inaatake sila ng 3 Ice Bear. At madali lang itong natalo ng kanilang grupo dahil sa husay ni Kim Chul sa pakikipaglaban. Hindi nagsisisi ang mga hunter na sumama kay Kim Chul dahil alam nila na ligtas silang lahat basta kasama ang irang hunter captain. Lumipat ang scene sa Red Gate. Nainis si Dong-soo dahil pumunta lang siya dito sa Korea para kay Song Jinwoo at ngayon na-stop siya sa loob ng Red Gate. Habang si Yunho ay nagtataka kung bakit marami nagkaka-interes sa isang irang hunter na si Song Jinwoo. Samantalang ang grupo ni Jinwoo sa loob ng Red Gate ay patuloy pa rin sa paglalakbay. Sinabi ng babae na hindi na sila dapat lumayo pa dahil ang forest na ito ay teritoryo ng mga Ice Bears, kaya kailangan na nilang bumalik bago dumating ang mga Ice Bears. Subalit patuloy pa rin sa paglalakad si Jinwoo. Nagalit ang babae at sinabing hindi ba daw narinig ni Jinwoo ang kanyang mga sinabi. Gusto ata nito na mamatay kaagad. Sinabi ni Jinwoo na yun nga ang rason kung bakit sila magpapatuloy dahil ang poproblemahin lang nila ay ang mga Ice Bears at hindi ang mga Ice Elves. Napagtanto ng babae kung bakit hindi niya naisip na posibleng walang ibang mas malakas pa na monster sa lugar na ito kundi ang mga Ice Bears lamang since ito ang kanilang teritoryo. Naisip ni Jinwoo na parang nilalamig ang kanyang mga kasama sa kanilang kasuotan, kaya binuksan niya ang kanyang inventory para kumuha ng mga jacket. Napamangha ang babae kung paano kinukuha ni Jinwoo ang mga jacket, at inisip niya na mayroong special magic si Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo kay Sung-ai, since siya ang nagdala nito sa loob ng Red Gate, ay responsibilidad niya ang kaligtasan nito, subalit huwag itong magtanong kahit ano sa kanya, same as sa 3 niyang kasama. Binalaan niya ito na responsibilidad niya ang lahat subalit walang magtatanong o kahit mag-demand sa kanya. Biglang dumating ang isang Ice Bears at sinugod ang grupo ni Jinwoo. Sinabi ng kanyang mga kasama na ang pinakamalaki nilang problema sa ngayon ay ang mga high-rank monster na nakatira sa lugar na ito. Tugon naman ng babae na hindi talaga magandang desisyon ang pagpasok sa loob ng forest. Hinawakan ni Jinwoo ang balikat ng babae at sinabi na siya lang dapat ang maghahunting ng mga Ice Bears monster. Sinabi ng babae na kahit gaano pa kalakas si Jinwoo, isa pa ring high-rank monster ang mga Ice Bears. Nag-title change si Jinwoo at nadagdagan ng 1% ang kanyang stat kada mawalan siya ng 1% health. Inatake si Jinwoo ng Ice Bear at kaagad ito tumalon sa itaas upang maghanda ng napakalakas na suntok na makikitang yumanik ang ulo ng Ice Bears at nag-bounce back ito sa floor sa sobrang lakas ng suntok ni Jinwoo. Nagulat ang lahat sa ipinakitang lakas ni Jinwoo at hindi sila makapaniwala na tinalo ng isang irang hunter ang high-rank monster in just 1 hit. Napansin ni Jinwoo na mataas ang rank ng dungeon dahil kaagad siyang nakapag-gain ng malaking XP at nag-level up. Lumipat ang scene sa Red Gate. Sinabi ni Yunho kay Dong-soo kung anong klaseng business ang kailangan niya kay Sung Jinwoo na nagpapunta sa kanya dito. Sagot naman ni Dong-soo na wala na siyang pake doon, gusto lang niyang ma-entertain. Sinabi ni Yunho na kung anumang binabalak ni Dong-soo, wala silang magagawa since ito ay Red Gate. Mataas ang chance na hindi na sila makakabalik pa ng buhay. Tugon ni Dong-soo na gusto niya talagang makita kung ano ang nasa loob nito, subalit hindi na siya makakapaghintay pa na bumukas ang gate ng dungeon. Naisip ni Jinchul na maswerte talaga si Jinwoo na nag-turn into red ang sirang gate dahil kahit si Wang Dong-soo ay walang magagawa sa ganitong sitwasyon. Subalit ang tanong kung makakabalik ba si Jinwoo ng buhay. Habang ang grupo ni Jinwoo ay masayang binabarbecue ang Ice Bear, nagtanong si Sung-hai kung wala bang ibang ginagawa si Jin-ah sa kanilang bahay kundi mag-aral lang. Tugon naman ni Jinwoo, same lang din naman siya sa iba. Kapag nasa bahay palagi itong natutulog, kumakain at naglalaro.
kahit nga noong bata pa sila, sabay pa silang pumupunta ng arcade station para maglaro. Kaya hindi makapaniwala si Sung Ai kung paano nakakakuha ng malaking grade itong si Jin A. Nagpaalam si Jinwoo na umalis muna dahil kakatapos lang niyang kumain, kaya mag-exercise muna siya ng kaunti. Kaya nagulat ang lahat kung bakit naman siya mag-exercise sa loob ng dungeon. Inisip ni Jinwoo na hindi naman talaga maiintindihan ng kanyang mga kasama ang mga pinagagawa niya. Ayaw niyang magkaroon ng penalty, baka bigla niyang maiwan ang mga ito dahil napunta na siya sa penalty zone. Pagkatapos makapag-warm up ni Jinwoo, nagsimula na siyang maghanap ng monster para huntingin, habang bigla niyang maramdaman ang kakaibang sensation na paparating sa kanya. Isang grupo ng mga ice bears na papunta kay Jinwoo. Kung kaya, kaagad niyang tinawag at pinalabas ang kanyang mga shadow army. Sinabi ni Jinwoo na ito ang kanilang unang misyon, kaya simulan na nila. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa Salamat! あの大きな実は手が動きました私たちのことを見てたんですどうなってたすごすぎ